Hi guys! Magandang araw sa inyo. Meron po tayong magic na may kasamang kwento. Ito ay tungkol sa kwentong bayan na lang po ito ha. Pag sinabing kwentong bayan, nagpasaling-sali na lang na kwento sa iba't ibang henerasyon na po. Kasi ito ay tungkol sa nangyari sa Egypt. Yun. Tapos na po yung kwento na tungkol dun sa Bible. Tapos na po yun. Nailimpag na yung Bible na gawa na. So, ito na lang kwento na to. Kwentong bayan na lang. Kumbaga, nagpasalin-salin sa mga tao. Yung iba maaring may totoo. At yung iba ay maaring nadagdagan ng konti. Ganun lang po yun kasi kwentong bayan. Ang kwento natin po ay tungkol sa nasaan na nga ba ang tungkol ni Propetang Moises. Kilala niyo po yun, si Propetang Moises. Ano po? Siya po yung pinagkakatiwalaan ng Diyos Ama. No? Yun po. Yun sa kwento sa Bible. Ngayon, itong kwento natin ngayon, wala na po sa Biblia kasi kwentong bayan na po. Ano na nga po ba talaga nangyari doon sa tungkod ni Propetang Moises at nasaan na yun? Sa ngayon po, ang tanong, nasaan na yun at ano ang nangyari? Ayon sa kwentong bayan, nung may bagong hari na pumalit, naalaman niya, napag-alaman niya na mahiwaga talaga ang tungkod ni Propetang Moises. Kaya gusto niya ring makuha yun kasi nga medyo may galit pa siya sa kumbaga may kinikin pa siyang pagtatampo. Gusto niya yun na sirain. Hinahanap niya yun sa mga tauhan niya. Tinawag niya yung mga tauhan niya. Ang sabi ay, ang bili ng hari, hanapin niyo ang mahiwagang tungkod ni Propetang Moises. Dalhin niyo sa akin. Kapag inyong nakita ay dalhin niyo agad. So, hinanap po ng mga tauhan niyo ng hari, yung bagong hari. Siyempre, pag inutusan ka, utos ng hari, hindi mababali. Sunod talaga agad sila, hinanap nila. Yan, sa madaling sabi, pag sinil po natin yung kwento, nakita ng mga taga-sunod ng hari, no? Mga sundalo ng hari, nakita nila yung mahiwagang tungkol ni Propetang Moises. Iniligay nila yon sa kahon. Ito, halimbawa lang to ha. Pero, kailangan may maipakita tayo para, kumbaga kahit pa paano, madaling maintindihan. Ito, pasan-pasan nila na yung kahon na yan, niligay nila yung mahiwagang tungkod o baston ni Propetang Moises. Nilagay nila dito sa loob ng kahon. Then, pagdating nila doon sa kaharian, mahal na hari, magandang hapon po. Narito na po kami sa inyong harapan. At dala na po amin na pong natagpuan ang mahiwagang tungkod ni Propetang Moises. Dito po, nilagay namin sa kahon, sa box. Ito po, para inyong makita. Binuksan po nila yung kahon at inilabas ang laman ng kahon. Ayan po. Tukan mo na
walang laman ng kahon. Merong laman na tela or what else, o kumot na binalutan nila yung may hiwagang tungkod ni Propetang Moises. Bawa, ito yun. Bawa lang po. Ito. Kinuha ng hari yun, no? Kinuha ng mahal na hari yung tungkod. Kasi nga, ang plano niya, sisirain niya yung tungkod na yon. Kasi yung may tanim pa siya na pagtatampo sa kalooban ng kanyang puso. Kasi yung lolo ng hari na yon, na dati ay hari din, yun ang nakaharap o nakatunggali ni Propetang Moises. Ngayon, itong bagong hari, apo na lang yun. So, may galit na kinikimkim pa yung hari na yon, yung bagong hari. Kaya, nung makita niya yung tungkod, kinuha niya yon at pinagbabali niya. Ayan na po. Pinalibali niya. Ayan po. Pinalibali niya na. Ayan. Pagkatapos, ang ginawa ng mahal na hari, ibinalot pa rin niya sa pakitutukan. Binalot pa rin ng mahal na hari sa tela. Yung mahiwagang tungkod na bali-bali na. At ibinalot niya na po, ayan. Binalutan niya. Para daw, hindi na kumilos yung, kung mahiwaga man yan, para hindi na kumilos para magdugtong. Ito po, kasi magdudugtong daw po yan, parang voltage 5 eh. Ayan po. Tapos, binalot niya talaga. Ayan na po, nakabalot na po. O, chichikan po natin yung kahon na. Ayan po, wala pong laman yan ha. Ayan po. O, nakita niya. O, wala. Itataktak pa natin. O, inilagay po ng hari yung binalot na baston na bali-bali. Yan. At isinara na po yung karton. And pagkatapos, sa galit na pa na initya na lang ng hari dun sa tambaka ng mga lumang gamit. Sa bodega, na lumang bodega. Initya niya. Pinalibag niya. So, nagpagulong-gulong. Ayan po, nagpagulong-gulong siya. Ito na, nagpumulong siya na. Ganyan po ang ipag-itya niya eh. Itya niya, then, ayan po. So, yan. Gulong-gulong na po. Then, makalipas po, nasa bodega na po ng mga lumang gamit. Iniwan na po ng hari yun. At siya ay natulog na. Makalipas ang 3 oras, napanaginipan niya na yung hari na naginip na yung baston daw ni Propetang Moises ay muling nabuo. Po. Para makasiguro siya, binalikan niya. Bumalik siya doon sa kinalalagyan ng baston kung saan yun nakalagay. Binalikan niya. At muli niyang binuksan ang karton. Ano po? Ayan po, binuksan niya. Ayan po. Tingnan niyo po ha. Kanina po, bali-bali na yan.
kinuha niya ngayon. Ayan po, ang nangyari. Binuksan niya. So, buo. Talagang makapangyarihan ang tungkod ni Propetang Moises. Ano po? Nakita niyo kanina yan, binalibali na ng hari. Ngayon, buo na, oh. Oh, yun mo yan? Magic talaga eh. Ngayon, ang ginawa ng hari, inalis na lang sa karton, no? At tinapon na lang niya sa ilog o sa dagat, no? Malapit sa dagat doon eh. Yun, tinapon daw sa dagat. Pagkatapon sa dagat, ito pong basto na yun ay nagpalutang-lutang na doon sa dagat. Then, may bata na kumukuha ng panggatong na para gamitin sa pagluluto, yung yung mga kahoy, no, nangunguha siya doon sa tabing dagat. Tapos pag nakuha niya yung mga kahoy, nakakuha na siya ng mga kahoy, bibilad niya. Pagkabilad, yun na, gagamitan na nila sa panggatong. Ano po? Yun, isa sa mga panggatong na yun, sa mga kahoy, nakuha ng bata, yung baston. Eh sabi ng bata, kahoy din to ah. So, sinama niya doon sa mga kahoy. At binilad na niya para gamitin sa panggatong. Yung natuyo na yung mga kahoy, nagluto na siya. Nagpaapoy na. Inapoy niya na yung kalan. Tapos iginatong na. Kasama yung tungkod yung mahiwagang tungkod ni Propetang Moises. Nakasama doon sa pagluluto sa kalan. Nagtataka yung bata na nakakuha ng tungkod na yun, bakit ganun ang itsura ng apoy? Ano nangyayari sa apoy? Bumibiyak, naghahati. O di po ba yung dagat nga, nahati ni Moises doon sa pamamagitan ng tungkod niya, mahiwagang tungkod. Isinalang na doon, nakasama yung tungkod doon sa kalan, may apoy na. Paglagay niya ng ito na kahoy na tungkod ni Propetang Moises, naghahati yung apoy, bumibiyak, naghati. So hindi na susunog yung kahoy, yung nahiwagang tungkod, hindi na susunog. Kaya ang ginawa niya, akala ng bata, sariwa yung kahoy na yon. Itinanim niya doon sa lupa. No, pagkalipas ng ilang linggo, tumubo po. Naging kahoy na siya uli. Kasi nga po, na sa Biblia, no? Kung anong pinagmulan mo, yun din ang mangyayari sa iyo. Yung tao nga, nagmula daw sa alabok o sa lupa. Pag namatay, babalik din tayo sa lupa. O, itong tungkod, mahiwagang tungkod ni Propetang Moises, nagmula siya sa puno. Ginawa siya tungkod. So, ngayon, yung nakita ng bata, tinanim na lang niya. Tumubo po yun, tumubo. Naging halaman hanggang sa maging puno. Yun kasi, kung saan nagmula, ganun din ang mangyayari. Galing yung tungkod sa punong kahoy, ginawang tungkod, so magiging punong kahoy ulit. Yun po ang kwentong bayan ng mahiwagang tungkod ni Propetang Moises. Maraming salamat po. Hanggang dito na lang.